Magandang hapon, Pilipinas. Magandang araw, buong mundo. Sa mga nagtatrabaho ng tama, palakpakan. Mga nananabotahe, Makialam. palakpak. Magandang hapon. Kamusta po kayo riyan? Pasensya na po kayo. Meron lang tayong ginawa sa labas ng ating himpilan. Kaya hinabol natin itong programa natin. Oo, talaga. Traffic kasi Biyernes ngayon po mga kapartner. Dito po sa Metro Manila traffic. Kala natin magkakasya yung oras. Di pala. Oo. Sana merong mag-step. Wala namang nag-step up. Kaya medyo ano tayo. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating public service mga kapartner. Makialam. Sa ating programang Makialam, Makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ng katotohanan. Ngayon po ay Biyernes, Friday, D23. At abala ang ating mga kababayan, magbabakasyon ngayong weekend. Sana all bakasyon. At sa inyo dyan, makakapag-rest. Diba? Pero may trabaho pa hanggang alas 5 pa yata yung iba sa ating mga kababayan. Mamaya makikipagsapalaran na naman yan sila sa MRT, sa jeep, sa bus. Para lamang po makauwi ng maaga, makapiling ang pamilya. Kudos sa lahat po ng mga nagtatrabaho ng tapat. Makialam. Yung walang iniipit. Makialam. Kesa sa doon sa mga nanlalamang. Ang dami niyang mga nanlalamang mga kapartner. Lalo na yung mga kurap. Oo, laway lang ang puhunan. Laki-laki na ng take home. Yung iba pa nga, hindi na nagtatrabaho, sumasahod pa rin. Sahod Makialam. mula sa taong bayan. Okay, live na tayo. Papanood sa ating YouTube channel mga kapartner. Dito po sa DZAR 1026 News. Kaya sa lahat nating mga kababayan, mag-like, comment, share na kayo mga kapartner. Mag-subscribe na rin po. At mag-comment na kayo. Kasama na po ang inyong lokasyon mga kapartner. Hindi natin patatagalin ating introduction kasi kanina pang matagal. Meron pong ganap kahapon at to be continued ngayong araw din na ito. Matatandaan nyo po, nag-discuss tayo about sa second and third impeachment complaint. No, laban po dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi po ito kagaya noong unang impeachment complaint na malugod na tinanggap ng Office of the Solicitor General. Kasi andun mismo yung SecGen. Kahapon po kasi, abay, hindi present si SecGen. Pero meron tayong balita information, iba-ibang anggulo. Ang sabi, totoo ba na nasa labas ba ng bansa itong si SecGen Garafil? Diba may mga ganyan. Pero naman akong nabasang ulat na tatanggap siya ng pagkilala sa bansang Taiwan. Kasi kung hindi nyo po natatanong, bago po siya naging SecGen, naging ano po siya natin doon. Kinatawan ng Pilipinas sa Taiwan, sa MECO. MECO ang tawag po mga kapartner, hindi po embahada kasi ginagalang po ng Pilipinas yung One China policy. Parte pa rin po ng China ang Taiwan. Kaya MECO, hindi embahada. Siya po yung kinatawan natin doon. Dati rin yan na hinawakan po ni Labor Secretary noon, panahon ng Duterte administration, Bebot Bello. Ngayon, or bago pa naging SecGen, after ng kanyang pagiging PCO Secretary, si Garafil po ay naging MECO Chair. At sinasabi na ngayong araw daw ay binigyan siya or bibigyan or binabigyan na ba ng pagkilala. Pero kanina nagkaroon po ng press con ang ilan sa mga dating mambabatas, mga kilalang abogado, kilalang mga dating government official, patungkol po sa sinapit ng kanilang impeachment complaint na hindi po tinanggap ng opisina ng Secretary General. Nagkaroon sila ng press con at yan po ang tinutukan kanina pa ni partner MJ Mondejar na mag-uulat sa atin, magbabalita sa atin ng live via Zoom. Partner MJ, magandang hapon dyan sa QC. Hapon, partner Admar, the last man standing tayo dito no sa venue kung saan ginanap kani-kanina lamang ang press conference
ng isang pangkat na nag-file nga ng impeachment complaint laban kay President BBM. Naglatag sila kanina ng grounds for impeachment. Sila po ay binubuo ng mga dating kongresista, mga retiradong general, iba't iba mga personalidad at mga abogado. Sa isang press conference nga, iginit ng grupo na numero 1 tampok sa kanilang impeachment case ang questionableng paglalabas ng program of operations sa national budget mula 2023 hanggang 2025. Ayon sa grupo, ang ganitong uri ng pondo ay maaari lamang ilabas kung may sobrang kita ang pamahalaan na ayon sa kanila ay wala pa noong panahong nirelease ng presidente ang budget. Pinikisyon din nila ang alegasyon ng paggamit umano ng illegal drugs ng presidente. Batay sa kanilang pahayag, ang issue ay nagmula mismo sa sinasabi ng nilang pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol nga sa alleged drug use ng kanyang kapatid na Pangulo. Kasama rin sa kanilang binanggit na grounds for impeachment ang sinasabi nilang paglabag sa due process kaugnay sa rendition kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa kaparehas sa manadmar na press conference, ito ang matinding sinabi, no? Dahil handa raw si former Congressman Zaldico na tumistigo at maglahad ng detalye tungkol sa umunoy mga irregularidad sa pambansang pondo. Si Congressman Ko ay dating chair ng House Committee on Appropriations. Dahil itong pahayag ni former Congressman Mike Defensor. In the case of Congressman Saldico, yes, he is willing to be a witness. Kung hindi man siya kapayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-zoom, and we have done that, alam niyo yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan. Kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala sila dapat malaman ang katotohanan, at siyempre bigyan din ang pagkakataon ng presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito, Saldico is willing to testify on our behalf. Sa graft and corruption issue at sa lahat na nalaman niya ang bigay ng pera maging yung pag-aayos ng budget hindi ang program allocation. Nung malaman ni Saldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ang sabi niya, nung nga sa Senate, ay gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Yan na partner Adbar ang naging pahayag ni Congressman Mike Defensor. Samantala, nanawagan naman ang grupo sa publiko na maging mapagmatyag. Ayon sa kanila, may naunang impeachment complaint na tinanggap ang Kamara na tinawag naman nilang mahina. Ngunit maaaring gamitin para matrigger daw yung sinasabing one-year bar rule at haglangan ang pagsasampa ng panibagong reklamo sa presidente sa 2027. Dagdag ng grupo, mahalaga ang pagbabantay ng publiko sa issue na ito para matyak na magiging patas ang proseso ng impeachment. Patuloy namang inihintay ng publiko ang panig ng Pangulo at ng Kamara sa mga isyong binanggit ng grupo. Clarify ko lang, partner, wala pa rin sagot si former PCO Secretary, former MECO Chair at ngayon House Secretary General Attorney Cheloy Garafil sa mensahe ng DZAR, SMNI Radio at ng SMNI News sa panig na makuha ang kanyang panig sa mga binanggit na ito ng grupo ni na Congressman Mike Defensor. Admar. Opo, yung tawag nito, yung Lunes ba sila? Clarify ko lang, Lunes ba pati yung sa bayan? Sa bayan din ba? Ganun din yung nangyari? Makabayan Black? Ang Lunes ay yung kay Attorney De Jesus. Kahapon ng umaga ang... sa darating na Lunes ba sila magfa-file or nahain na nila? Pati, kamusta naman yung sa Makabayan Black? Sa darating pa ba sila na Lunes? Next week ba sila maghahain? Nabanggit ng grupo nila Congressman Defensor na posible nga, narinig din nila sa kabilang panig na maghahain ang Makabayan Black ng impeachment. Pinag-aaralan pa nila ngayon ang kanilang susunod na hakbang, whether maghahain sila umaga ng Lunes, pagbabalik sesyon ng House of Representatives para nga maihabol. So kung maihabol yan, partner, 3 impeachment complaint na ang nakasampa sa Kamara. Pero may binanggit si former General Virgilio Garcia kanina na yung complaint pala na na-file noong January 19, which was endorsed by Congressman Nisay of a certain party list, ay nasa tanggapan na umano ng Speaker of the House. Kaya nga nananawagan siya sa taong bayan na bantayan ng issue
Dahil sabi ni General Garcia, ito po isang abogado at retired AFP General, na ang gagawin nila sa Monday, bibilisan nila dahil nasa Office of the Speaker na yung first complaint. At kung gagawin nila yan, ikakalendar na yung naunang reklamong tinanggap ng Kamara at matitrigger na yung 1-year bar rule, partner, at mawawalang bisa na yung complaint na ipafile na Makabayan at ang People's Impeachment Complaint ng grupo ng mga abogado, dating general at ng mga dating kongresista, Admar. So kumbaga nakaumang din yung possible na pagrereklamo sa kung saan sila pwede maireklamo dahil sa hindi pagtanggap. Kasi ang nababanggit nga lagi sa House Rules, Office of the Solicitor General. So meron ba silang nabanggit din na magrereklamo sila or after na kung hindi pa rin papayagan sa Lunes? Maraming posibleng mangyari sa Lunes ayon nga kay Congressman Mike Defensor. Definitely, partner, isa sa mga opsyon nila ang pag-akyat sa Korte Suprema dahil nga doon sa naging desisyon ng Supreme Court noong nakaraang taon sa pagpabor nila sa impeachment na laban kay Vice President Sara Duterte kung saan dineklara na unconstitutional. Marahil ganun din ang gagawin nila dahil the same partner na government office ang involved, ang House of Representatives. Magmi-meeting sila ngayong linggo ng tanghali. Di nila sinabi kung saang lugar para isapin na lang kanilang mahakbang kung tutuloy ba sila sa pagsasampa ng impeachment sa Monday o itutuloy nila ang reklamo laban kay Secgen Garafil o itutuloy nila ang pag-akyat ng reklamo sa kataas-taasang hukuman. Fluid pa ang kanilang mga hakbang, partner. Maraming salamat. Si Partner MJ nakatutok dyan po sa Lungsod Quezon kung saan po naganap ang press conference ng ilan sa mga complainant sa impeachment laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Oras 4:43 ng hapon mga kapartners. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman. Pag-aalok po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Cash for Work assistance sa mahigit 1,300 pamilya na apektado po ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa mga benepisyaryo mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng kabuhayan. Bawat benepisyaryo ay naasahang makatatanggap ng higit 13,000 kada buwan kapalit ng mga community-based work. Halimbawa na rito ang pagtatanim sa bakanting lugar, pag-alaga ng hayop at pagpapanatili ng kalinisan sa mga evacuation center. Bukod pa sa cash for work, nakapagbigay na ang DSWD ng mahigit sa 14 na milyong piso na humanitarian assistance sa mga pamilyang apektado. Samantala, meron pong itinakdang farm gate price sa palay ang Department of Agriculture. Di ako nagkakamali, 17 para sa mga basapang palay habang 21 pesos kada kilo naman sa tuyong palay. Pumalag din dito yung ilan sa mga agricultural group. Narito ang balita ni Sheena Torno. Isang konsultasyon ang isinagawa ng Department of Agriculture, katuwang ang mga miller at traders sa iba't ibang bahagi ng bansa. Napagkasunduan ng ahensya at mga pribadong stakeholders ang pagtatakda ng farm gate price para sa wet at dry palay ngayong paparating na ang harvest season. Base sa kasunduan, itinakda sa 17 pesos ang presyo ng kada kilo ng wet palay, habang 21 pesos naman sa kada kilo ng dry palay. Kabilang sa mga miller na susunod sa tinakdang presyo ay nagmula sa mga probinsyang pangunahing nagsusupply ng bigas sa Metro Manila gaya ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Bulacan, Ilocos at Pangasinan. Yung 17 for wet and 21 for dry is reasonable, I guess, for our. Depende sa area, again, depende rin dun sa klase ng palay. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Department of Agriculture na maaaring mabago ang farm gate price, depende na rin sa magiging kalidad ng palay. Pag minsan, within traders, nagko-compete din sila. Tsaka depende yun sa variety ng palay. Of course, yung magagandang kalidad, kagaya ng 216, 218, compare mo sa 222, mas mahal yung 216, yung mababango, magagandang klase. Versus yung 222 nga, hindi gano'n, pero malakas umani yun. So, normally mga 23, 25 yung presyo na noon ngayon.
Bahagi rin anya ng konsultasyon ng Department of Agriculture ang pagpaparating ng humigit kumulang 300,000 metriko tonelada ng imported na bigas hanggang sa Pebrero 28. Nakasaad ito sa nilabas na karagdagang guidelines ng Bureau of Plant and Industry o BPI na hindi sasabay sa anihan ang pagpasok ng mga imported na bigas sa Pilipinas. Batay din sa guidelines, anumang imported rice na darating lampas sa itinakdang deadline ay ibabalik sa country of origin nito. Gayunpaman, inaasahan ng DA ngayong taon na bababa ang bilang ng aangkating bigas ng Pilipinas. Ni-expect natin ang earlier projection ng National Rice Program nasa mga 20.3 minimum 20.3 million metric tons ng palay ma-harvest nila ngayong taon. Again, that's bigger dun sa nakaraang mga taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, isinusulong naman ng Kamara ang isang panukala na naglalayong pabilisin ang pagtatayo ng mga agro-processing center sa bawat lalawigan sa bansa. Naniniwala sina Solid North Party List Representative Ching Bernos at Abra Lone District Representative JB Bernos na ang mabilis na pagtatayo ng mga agro-processing center ay makatutulong upang maiwasan na ng mga magsasaka ang pagkasira ng kanilang ani. Makatutulong din nilang panukalang ito upang mabawasan ang pagdedepende ng mga magsasaka sa mga trader at middlemen. Yang sa atin naman na dito po mga kapartner, totohanan nila kasi hindi naman po first time natin narinig na mayroong ganitong klase ng mga panukala, mga programa. Maganda pakinggan pag mayroong mga panukala, pero nasaan na yung mga dati pang mga panukala? First time ba nitong mga naipanukala na ito? Why not i-review yung nakalipas? Diba? Paulit-ulit na lang po yung mga ganyan mga kapartner. Minsan, napagkakamali natin, nagpapapogi na lang siguro sila. Oo, para at least meron meron silang panukalang batas na para daw sa kapakanan. Oo. Ang effort po dapat lubos-lubos. Na meron talagang end story po mga kapartners. Na meron talagang maitayo. Needed pa ba ng batas? Kaya nga yung mga flood control project kahit na yung mga ghost projects na maipatayo. Kaya nga maipatayo yung mga flood control projects kahit walang alam yung gobernador, yung mayor, yung barangay kapitan. Yan pa na talagang malaking tulong sa ating mga kapatid na mga magsasaka, mga kapartner. Samantala, yung presyo naman ng iba't ibang gulay bumaba raw dahil sa maayos na panahon. Ayon po sa Department of Agriculture, dahil ito sa maayos na kondisyon ng panahon, itong pagbaba po ng mga highland vegetables, kagaya po ng broccoli, cauliflower, repolyo at carrots. Sa kanilang pinakauling price monitoring, ang kasalukuyang presyo ng broccoli ay nasa 180 pesos kada kilo. Mula ito sa 200 pesos kada kilo nung nakaraang linggo. Ang presyo po ng patatas ay nasa 140 pesos kada kilo mula sa dating 160. Samantala, bumaba rin ang presyo ng lowland vegetables gaya ng kamatis at sibuyas mula sa 145 pesos kada kilo noong nakaraang linggo. Nasa 120 pesos kada kilo naman ang presyo ng kamatis. Ang lokal na pulang sibuyas naman ay may presyong 176.67 pesos kada kilo mula sa 180 pesos noong nakaraang linggo. Samantala, mas malaking pabuya kontra smuggling at tax evasion ipinanukala. Narito ang balita ni Troy Gomez. Isang hakbang para hikayatin ang publiko na makilahok sa laban kontra tax evasion at smuggling ang pagbibigay pabuya. Inihain ni Senator Jinggoy Ejercito Estrada ang Senate Bill No. 1011 na naglalayong i-update ang Informers Reward System na matagal nang itinuturing na luma at hindi na epektibo. Sa kasalukuyang batas, hanggang 1 milyong piso lamang ang maaring matanggap ng isang impormante kahit pa malaki ang halagang sangkot sa pandaraya o smuggling. Sa ilalim ng panukala, maring umabot sa 10 milyong piso o 10% ng marerecover na buwis ang gantimpala sa tax fraud cases. Sa smuggling naman, pwedeng makakuha ng hanggang 10 milyong piso o 20% ng halaga ng nakumpiskang kontrabando. May mahigpit ding probisyon para sa proteksyon ng pagkakakilanlan ng impormante. Ang sinumang lalabag sa confidentiality ay maaring pagmultahin ng hanggang 1 milyong piso at makulong ng hanggang 15 taon.
Hindi rin maaring makinabang ang mga opisyal ng gobyerno, empleyado at kanilang malalapit na kamag-anak. Kapag naisa batas, inaasahang makatutulong ang panukala sa Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs upang palakasin ang koleksyon ng gobyerno at sugpuin ang katiwalian. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Samantala, magandang balita sa mga kasambahay. Kasama natin sa bahay, tataasan po ang buwan ng sahod ng mga tinatawag na domestic workers dito po sa Metro Manila. Simula po yan sa susunod na buwan, Pebrero 7 taong kasalukuyan. Kasunod po ito ng pag-aprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Magiging ay dagdag ng 800 pesos ang buwan ng sahod ng mga kasambahay. Ibig sabihin mula sa dating 7,000 pesos makatatanggap na ng 7,800 kada buwan ang household workers sa Metro Manila. Ang huling pagtaas ng minimum wage para sa domestic workers sa Metro Manila ay noong, bago lang pala, January 4, 2025. Maraming salamat pala sa pakulay Beth Goodson at kay Arcelia Zenea dyan sa Hong Kong. Samantala, inalis sa kanilang pwesto ang 8 Coast Guard personnel sa Davao City kasunod nga po ng pagkawala ng MBCA Amihara, isang outrigger boat sa karagatan ng Davao Oriental. Kasama sa mga inalis sa pwesto ang commander ng Coast Guard Santa Ana Substation. Matatandaan na noong January 19, iniulat na nawawala ang MBCA Amihara matapos umalis sa Santa Ana Wharf sa lungsod po ng Davao papuntang Governor Generoso Davao Oriental. Sa record na sa 15 katao ang sakay nito, ngunit isa lamang ang survivor na nailigtas noong January 20. Sa kasalukuyan ay wala pang impormasyon na may babahagi ang Philippine Coast Guard dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon hinggil sa pagkawala ng mga nabanggit na recreational motor bangka. Ako, ingat po sa mga merong mga power bank po mga kapartner. Dahil muntik nang magsanhi ng malasunog dyan po sa gusali ng Senado. Ang isang nag-overheat na power bank. Tumabog daw ito habang naka-charge sa loob ng opisina ng Bills and Index Bureau sa ikalawang palapag ng gusali. Atay sa Electrical Department ng Senado, posibleng nag-overheat ang power bank lalo na't naiulat na nakasaksak ito sa isang extension cord. Noong November 30, nakalipas na taon, kung matatandaan nyo po, ay nagkaroon din ng sunog sa ikatlong palapag ng gusali ng Senado na nagdulot ng pagtagas ng tubig sa mismong session hall. Samantala, 44 na tauhan ng Bureau of Fire Protection iniimbestigahan kaugnay sa korupsyon sa ahensya. Narito ang balita ni Paul Montibon. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, ang kasalukuyang investigasyon ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng pamahalaan para sa institutional reform at pananagutan sa loob ng Bureau of Fire Protection. Sa isinagawang New Year's call sa Camp Crame, nilinaw ng kalihim na mahalagang ihiwalay ang institusyon mula sa iilang individual na sangkot sa umunoy katiwalian, isang pahayag na nagbigay lakas ng loob sa libu-libong tapat at marangal na bumbero sa buong bansa. Sa katunayan, nauna nang tinawag na isang organized crime syndicate ang nangyayari sa loob ng ahensya, isang sistemang unti-unting lumawak at tumagal ng ilang taon. Bilang tugon, mariing ipinahayag ng Bureau of Fire Protection ang buong suporta nito sa panawagan ng kalihim para sa reforma. Kasama naman sa agarang hakbang ng BFP ang buong pakipagtulungan sa mga investigasyon, ang mandatoryong paggamit ng body-worn cameras at ang mas agresibong pagpapatupad ng BFP i-reklamo system, mga mekanismong layong pigilan ang pang-aabuso at palakasin ang transparency sa serbisyo. Ang mahakbang na ito ay magsisilbing haligi nila sa internal cleansing at integrity monitoring program ng ahensya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, malinaw naman ang paninindigan ng pamahalaan at Bureau of Fire Protection, walang puwang ang katiwalian sa serbisyong pangseguridad. Sa likod ng kontrobersiya, isinusulong ang reforma para sa kinabukasan ng ahensya at sa tiwala ng sambayanang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Samantala, sa ibang balita, meron na namang isang Russian vlogger. Makialam.
talaga mahilig itong mga Russia na ito, no? Meron, kakauwi pa nga lang, di ba? Kakadeport lang nung 9 months. Nag 9 months din siya dito sa Pilipinas. Na Russian vlogger. Ngayon naman, meron na namang Russian vlogger na inaresto dahil sa pananakot na magkakalat daw siya ng HIV sa kamay nilaan. Narito, alamin natin ang balita mula kay Margot Gonzalez. Ang dayuhang ito, arestado ng mga operatiba sa isang condominium sa Quezon City. Ang dahilan ng pag-aresto, ang kanyang HIV scare sa social media. Ang suspect, kinilala na si Nikita Chekhov, 21 years old, at isang Russian vlogger. Dumating sa Chekhov sa Pilipinas bilang isang turista noong January 15. Pagkalipas ng ilang araw ng kanyang pagdating sa bansa, nag-upload siya ng mga video na kuha sa Bonifacio High Street sa Taguig, kung saan ginawa niyang umaning nakakatakot na pahayag na balak na magkalat ng HIV habang siya ay nasa Pilipinas. Ang mga video na pinaniniwala ang isang rage bait o content na gusto makakuha ng matinding reaksyon mula sa mga tao, nagdulot ng malawakang pangamba takot sa mga residente at mga netizen na naging sanhi ng pag-aresto dito ng mga taga-Bureau of Immigration. We have been aware of the video that you posted. That's why the Commissioner of the Immigration, Bureau of Immigration, issued an order to arrest you. So you are under arrest. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng dayuhan at dapat itong ma-deport. Si Chekhov ay kasalukuyan ang nakakulong sa pasilidad ng BI habang isinasagawa ang mga proseso ng deportasyon. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Health para sa isasapang kaso laban dito. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SB9 News. Samantala, pagkakasangkot ng high-ranking law enforcer sa tobacco smuggling, pinaiimbestigahan sa Senado. Troy Gomez sa balita. At mga isang seryosong alegasyon ang inilutang laban sa ilang mataas na law enforcers na umaritangkot sa smuggling na sigarilyo. Dahil dito, nagaing si Senador Wing Gatchalian ng resolusyon para maimbestigahan sa Senado. Ayon sa Senador, nakakabahala ang issue dahil ang mga itinuturong sangkot ay mga uniformed personnel na dapat sana ay nagpapatupad ng batas at nagtatanggol sa mamamayan. Git na Gatchalian, ang iligal na kalakalan ng tabako ay hindi lamang nagdudulot ng bilyong pisong kawalan sa buwis, kundi sumisira rin sa rule of law, naglalagay sa panganib sa kalusugan ng publiko at nagpapayaman sa mga sindikato. Batay sa ulat ng Highway Patrol Group, noon ng security forces ang itinuturong financiers ng smuggling operations. Kamakailan, 7 Chinese nationals ang inaresto sa Quezon City at Valenzuela, bit-bit ang 129 milyon pisong halaga ng sigarilyo. Noong December naman, 2.6 billion pisong halaga ng portfolio ang nasabat sa Malabon at Batangas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez at Ulat, a partner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, patuloy na sigalot sa pinagagawang teritoryo naman sa may malaking epekto po sa turismo. Ayon naman po ito sa geopolitical analyst. Narito ang balita ni Almar Forsualo. Sa patuloy na sigalot sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea, hindi lang mga mangingisda ang apektado, kundi tayong mga Pilipino. Sa panayam ng SB9 News sa geopolitical analyst na si Herman Camentong Chu Laurel, matindi umano ang dulot nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Anya, turismo lang ang pag-uusapan, malaking numero ang nawala mula sa bansa dahil kakaunting turista na lang anya mula sa China ang bumibisita sa Pilipinas. Noong taong 2019 ay umabot po ng 1.9 million Chinese tourists at gumasta sa loob ng Pilipinas ng $2.5 billion. Alam po ninyo dahil sa masamang relasyon ng Pilipinas at China, diplomatically, ang dumating lang po na Chinese tourists in 2024 ay 330,000. Kumpara sa halos 1.9 million noong 2019. Binigyang diin ito na sinisikap ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Tourism na muling mahikayat ang mga Chinese tourists. Sa kabila nito, pilit ng gawin ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Tourism na mabuksan ulit ang loob ng Chinese tourists na bumisita sa Pilipinas. Ilang buwan nila tinarbaho yung pagpapasa po ng e-visa para sa Chinese visitors. Ilang buwan nila tinarbaho itong 2-week visa-free stay ng Chinese visitors and tourists.
para maibalik yung 2 milyon halos na Chinese tourists. Ang nasabing pahayag ni Kamentong ay kasunod ng naging sagutan ng Chinese Embassy sa Pilipinas at ng Philippine Coast Guard. Pero ayon kay Kamentong, mas mainam anya na idaan sa maayos na usapan ang problema at ibang issue na kinakaharap ng dalawang bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Samantala sa ibang balita, may ulat daw na tinanggal sa manhunt operation against dito kay Atong Ang kasi meron 'di ba warrant of arrest laban sa kanya. Chismis lang daw 'yun. Hindi raw 'yun totoo kasi meron kasing kumakalat na kesyo, merong insider, merong connection. Hindi mahuli-huli daw si Ginong Atong Ang. Pero mahigpit naman po itong dininay ni Justice Secretary Vida. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang gaming tycoon na si Atong Ang dahil sa kinahaharap ng mga kaso kaugnay ng nawawalang mga sabongero. Matatanda ang nagpalabas ng warrant of arrest ang dalawang korte para maiharap ito sa paglilitis kaugnay ng kanyang kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention. Si Justice Acting Secretary Frederick Vida sa isang panayam nilinaw na kasama ang National Bureau of Investigation o NBI sa manhunt operation laban kay Atong Ang at walaan niya siyang utos para sa exclusion nito sa operasyon. Ang pag-uutos ng korte ay sa lahat ng law enforcement agencies. At syempre, nagtutulong-tulong at ibang agencies. No? Syempre, malalim na yung iba't ibang pagkilos ng iba't ibang ahensya na tumutugis para nga madala siya sa korte. I definitely deny that there's such instructions even from the Secretary of Justice nor in any of my discussions with NBI Director Lito. Ang paglilinaw na yan ng kalihim ay kasunod na rin ng mga kumagkalat na balita ng pag-leak ng mga impormasyon at di umano'y koneksyon ni Ang sa mga ahente. May nag-leak. Walang nag-leak, no? Pero patuloy na ginagawa ng iba't ibang ahensya, particularly ng NBI, gumagawa ng iba't ibang pamamaraan para mahuli. At hindi lang naman si Mr. Atong Ang mahuli. Marami iba pang mga pero kasama sa priority. Sa gitna naman ng kumakalat ng impormasyon na nakalabas na ng Pilipinas si Ang at nasa Cambodia na ito, ayon sa DOJ, wala silang beripikadong impormasyon hinggil dito. Una nang sinabi ng Bureau of Immigration o BI na wala silang namomonitor na paglabas ng bansa ng negosyante. Wala daw departure record si Ang sa international ports of entry and exit na binabantayan ng immigration. Ang DOJ nakadepende sa inilalabas na impormasyon ng Bureau. Wala pa kaming verified information on that. Sa social media lang namin narinig yan. No? Pero as for the official record of the NBI, wala. BI. No? Wala pa ho tayo. Wala pa tayong verified ito. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzales, SMNI News. Samantala, si Colonel Lachica naman, ito po yung pinuno, hindi ko alam kung hanggang ngayon pinuno pa ba, no? Ng security group ng ni Vice President Sara Duterte. May naghain po siya ng cyber libel case laban po dito kay Ramil Madriaga. Naalala nyo, ito daw si Ramil Madriaga, binisita raw ito ni kakilala daw na matagal si Vice President Sara Duterte at maging yung kanyang abogado sinampahan din ng cyber libel case. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Formal na naghain si Colonel Raymond Dante Lachica ng kasong cyber libel sa Department of Justice Region 11 sa Davao City laban kina Ramil Lagunoy Madriaga at Attorney Raymond Palad. Ayon kay Lachica, pawang mali, may masamang layunin at walang sapat na batayan ang mga alegasyong kumakalat online laban sa kanya. Si Madriaga na nagpakilalang umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte ay umakusang ang kampanya ng bise noong nakaraang eleksyon ay sinuportahan umano ng mga drug dealer at Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Iginit din ni Madriaga sa isang sinumpaang salaysay na naghatid siya ng pera sa utos ni Vice President Sara at si Lachica raw ang sangkot sa pagbibigay ng mga duffel bag na naglalaman ng salapi para ipamahagi. Inihayag ni Colonel Lachica na ginawa niya ang pagsampa ng reklamo ng maingat at may pagpipigil bilang isang sundalo at lingkod bayan. Ayon sa kanya, ang mas seryosong paratang ay dapat harapin sa tamang institusyon at hindi sa pamamagitan ng social media
haka-haka o paulit-ulit na pagkalat ng hindi beripikadong impormasyon. Iginiit ng general na ang mga alegasyon laban sa kanya ay pawang mali, malisyoso at walang katotohanan. Mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa mga akusasyong ipinaparatang sa kanya at sinabi ring hindi niya kailanman nakilala o nakatrabaho si Madriaga na hindi rin bahagi ng AFP o ng anumang unit sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dagdag pa niya, ang patuloy na pagkalat ng mga maling akusasyon online ay nagdulot ng pinsala hindi lamang sa kanyang profesional na reputasyon kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Binanggit niya na ang kaso ay tungkol sa pagtatanggol ng katotohanan, pananagutan at due process at hindi sa pagpigil sa karapatang magpahayag ng opinyon. Hinihikayat niya ang publiko na hayaan ang legal na proseso at iwasan ang espekulasyon habang ang kaso ay isinasaayos. Inaasahan niyang patas na susuriin ng DOJ ang ebidensya at siya ay makikipagtulungan sa lahat ng naaayong hakbang ng batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, yung ethics complaint naman, diringgin kapag buo ng komite. Kasi pati na rin si yung ethics committee chairman JV Ejercito parang sinampahan din ata ng reklamo. Kasi ang reklamo ay dahil hindi daw niya pagtugon doon sa kanilang inireklamong ethics complaint din laban kay Senador Chis Escudero. Hindi ako nagkakamali. Ito ang balita ni Troy Gomez. Isang ethics complaint ang isinampa laban kay Senator J.D. Ejercito ng abogado na si Marvin Aceron. Ayon kay Aceron, 109 days na raw na hindi inaaksyonan ng Ethics Committee ang kanilang reklamo laban kay Senador Francis Chis Escudero kaugnay ng 30 milyong pisong campaign donation mula kay Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction. Kinumpirma naman ni Ejercito na natanggap na niya ang reklamo. Paliwanag pa ng senador, hindi pa formal na kompleto ang miyembro ng Ethics Committee habang naging abala rin ang Senado sa budget deliberations at bicameral conference committee nitong mga nagdaang buwan. Dagdag pa niya, nagkaroon din siya ng mga problemang pangkalusugan noong Disyembre. Gayunman, tiniyak ni Ejercito na oras na mabuo ang Ethics Committee at magbalik ang sesyon ng Senado, agad nitong didinggin ang lahat ng nakabingbing ethics cases ayon sa tamang proseso. Binigyang diin din ng senador na may karapatan ang sino man na maghain ng reklamo, ngunit iginit niya na lahat ay daraan sa itinakdang proseso. Sa kabila ng mga reklamo at batikos, tiniyak ng liderato ng Senado na hindi isinasantabi ang mga ethics complaint at sisiguruhing maririnig ang mga ito sa tamang panahon at sa ilalim ng batas. Sa kasalukuyan, may 6 na ethics complaint ang nakafile sa Senado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SM9 News. Samantala, posible naman maglabas ng subpoena sa plunder case laban kay Senador Jingo Estrada at Bong Revilla ngayong linggo ang DOJ. Ito'y may kaugnayan sa alin. Narito ang balita ni Angel Pastor. Posibleng maglabas na ng mga subpoena ang Department of Justice ngayong linggo kaugnay ng magkakahiwalay na reklamong plunder laban kina Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Sinabi ni Prosecutor General Richard Fadulion ng National Prosecution Service, inaasahang sisimulan na ang preliminary investigation sa mga naturang reklamo at maaaring itakda ang mga pagdinig bago matapos ang buwan. And then we have 2 other cases for plunder. No, this time as against 2 or 3 cases again for plunder as against Senator Estrada and then again former Senator Bong Revilla, which is undergoing which will start preliminary investigation. Hopefully the subpoenas will be issued within the week. It will be set siguro before the end of the month. Sabay nito, patuloy rin ang isinasagawang preliminary investigation ng DOJ sa 6 na kasong malversation na may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects na kinasasangkutan ng Wawo Builders at Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Ayon kay Fadulion, na bukod sa mga kasong ito, may 3 pang reklamo kaugnay ng umano'y ghost projects na inaasahang maisusumite sa kanyang tanggapan bago matapos ang linggo. Sa susunod na linggo, target na maisampa ang mga kaso laban sa ilang opisyal ng DPWH sa unang distrito ng Bulacan, kaugnay sa umano'y ghost projects. We have 3 more cases ngayon na ghost projects then which we are expecting to be filed. I'm hoping that it will be finished within the week. No, I'm expecting it to be on my table by the end of the week. And then by next week, there will be filings as against officials of the
DPWH in the 1st District of Bulacan. Inaasahang bago o sa kalagitnaan naman ng Pebrero, ani Fadulyon ay magkakaroon na ng resulta ang 6 na kasong may kaugnayan sa flood control projects na maaring mauwi sa pagsasampa ng kaso sa Regional Trial Court o sa Sandigan Bayan. Samantala, binigyang diin ni Fadulyon na hindi sapat ang pahiwatig o feelers ni dating Congressman Zaldico na umihiling ng dialogo sa gobyerno. Mas mahalaga raw ang konkretong aksyon kung voluntaryong susuko upang makatulong sa paglilinaw ng mga investigasyon. Kung ikaw ay mangangako na o makikipag-ugnayan, 'di ba? Sana totohanin mo. 'Yun ang gusto natin kasi magbibigay ng kalinawan 'yan sa mga investigasyon na ginagawa natin. Pero sa ngayon, no, that notwithstanding, efforts are still being undertaken by government to try and identify where he really is and to find means to bring him back. Magpapatuloy ang gobyerno sa paghahabol laban kay Ko dahil may umiiral na warrant of arrest at hindi anya maapektuhan ng anumang feelers sa pagpapatupad ng batas laban sa kanya. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Samantala, si Congressman Kiko Barzaga naman po ay hinarap ang reklamong inciting to sedition at rebellion complaints naman sa DOJ. Samantala, chill lang muna daw habang naging suspendido siya. 'Di ba, na-suspend siya ng 60 days or 2 buwan. May chill lang yung kanyang panahon ng suspension. Marami daw siyang mga ginagawa. Alamin natin ang kabuang balita mula kay Margot Gonzalez. Dumating ang tinaguriang miyaw sa Kamara na si suspended Cavite Representative Kiko Barzaga sa Department of Justice para sa paghahain ng counter-affidavit o depensa nito sa mga reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion. Ang mga reklamo laban sa kanya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ay kaugnay ng kanyang anti-Marcos protest noong October 12 ng nakaraang taon sa Forbes Park, Makati City at panawagan para sa sesyon ng Mindanao. Umaasa ito na mababasura ang mga naturang reklamo dahil bahagi lamang daw ito ng free speech habang wala namang nangyaring karahasan sa protesta. Well, possibly, yeah. It's better for me if it's dismissed. But regarding if it ever reaches court, then we already have prepared our legal. Are you confident? Well, it really depends on the justice system. The problem with law itself and the way these cases go is that there's no actual... You cannot say for certain what result there would be since you do not know the mind of the judges or the prosecutors or everything. Matatanda na una nang naharap sa ethics complaint ang kongresista dahil sa kanyang mga pahayag. Siya lang daw ngayon ang kongresista at mga alagang pusa ang pinagkakabalahan ni Barzaga habang suspendido ito. Nagkaroon din daw siya ng mas mahabang panahon para sa mga local event. Mga pusa, I still take care of my cats, my pets, and then recently we had a Christmas break and mostly do sports. Wala masyadong mostly chill lang ngayon. Sinabi naman ni Barzaga na nakadepende pa sa mga mangyayari kung mag-iingat na siya sa kanyang aksyon at pananalita sa Kamara. Ayon kay Barzaga, nahaharap siya sa panibagong ethics complaint sa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantalang matatandaan naman na pagdating sa issue ng panawagan ng secession sa Mindanao, una na ring sinampahan ng reklamo ang kilalang Duterte ally na si Atty. Jimmy Bondoc. Pero mariin din itong dumipensa at sinabing ang mga naturang bagay ay bahagi lamang ng malayang pananalita. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margot Gonzalez, SMNI News. Samantala, dito tayo sa isa sa ating mga main topic po, mga kapartner, mga kababayan. Buhay pa po. Makialam. Baka sabihin ninyo na namatay na. Kasi ito, balita rin kahapon, maliban doon sa dalawa at pangatlo sana na impeachment complaint laban dito kay Bongbong Marcos Jr. Nabalita kasi na na-ospital. Pero buhay pa po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga kapartners. So ito ang alamin natin sa balita ni Cresceline Catarong. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na maayos na ang kanyang kalagayan matapos kumalat ang mga espekulasyon hinggil sa kanyang kalusugan. Sa panayam ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro kay Marcos Jr., sinabi ng Pangulo na hindi seryoso o delikado sa buhay ang kanyang kondisyon at walang dahilan upang mangamba ang publiko. Wala, huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated.
Ayon pa sa kanya, siya ay na-diagnose ng diverticulitis, isang kondisyon na may kinalaman sa impeksyon o pamamaga sa kolon na anyay maaring dulot ng stress at katandaan. Dagdag pa niya, ang ilan sa kanyang nararanasan ay sanhi rin daw ng labis na pagtatrabaho. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Like, naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Bagamat pinapayuhan umano siya ng kanyang mga doktor na maghinay-hinay, sinabi ng Pangulo na mahirap itong sundin dahil sa dami ng kanyang responsibilidad bilang pinuno ng bansa. Samantala, may tugon naman si Marcos Jr. sa mga nais umano na siya ay mawala sa pwesto. Huwag kayo muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. Una nang iniulat ng Malacanang na dinala sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City ang Pangulo at magdamag na inobserbahan ng mga doktor ang kalusugan kasunod ng pagsama ng pakiramdam nito. Tiniyak naman ng palasyo na stable na o maayos na ang kalagayan ngayon ng Pangulo at patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Ayan, huwag niyong i-exaggerate. May mensahe siya doon sa mga nagsasabi na huwag niyong exaggerated. Buhay pa siya. Sabi naman ng iba, makikita dyan na maraming ayaw sa'yo. Naku, huwag naman po ganun. Huwag niyong idalangin ng isang tao na mamatay siya. Kumbaga, idalangin na lang natin siya na magbago siya. Makialam! Siyempre, hanggang sa kasalukuyan, presidente pa rin siya. Malay mo, pagising niya gusto ko nang magbago. Makialam! Gusto ko nang gumawa ng maraming mga mabubuti. Makialam! Gusto ko lahat ng pera ng taong bayan matitiyak na mapupunta sa tama. Di ba ito yung sinabi ni Marcos Jr. noon? Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Makialam! Pangarap nyo, pangarap daw natin, pangarap niya. Wala naman siyang sinabing totoo pa rin. Doon sa quote na yun, ang sabi niya, pangarap nyo, pangarap niya. Pangarap natin daw, pangarap din daw niya. Dapat kasi, ang tama doon, pangarap nyo, tutuparin ko. Sinabi rin naman niya na, pangarap nyo, pangarap ko. So, hanggang pangarap na lang. Makialam! Ay, dito tayo sa mga kapartner. Ito pong may isa pa pala tayong balita, no? Pero dito na tayo kasi na tayo lagpas na tayo dito sa ating oras. Pero ito po mga kapartner, no? Sa usapin po na hindi pagtanggap ng Office of the House Secretary General sa dalawang impeachment complaint laban po rito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi lang po itong isyong administratibo. Ito po ay usapin ng pagsunod o di kaya ay paglabas either sa saligang batas or mismo ang mga patakaran ng Kamara. Makialam! Sa panayam nga namin sa Vice Chair ng House Committee on Justice, kasi sa kanila din isasalang ito no? Kung uusad po alinman, kung marami man na mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, hinimok pa nga niya ang iba pa na ngayon pa lang maghain na this week kasi after nung Lunes kasi yung pinakaunang impeachment complaint. After nun, mula Lunes hanggang dapat ngayong araw, hinimok pa na mag-file hanggang sa bago sila mag-session. Which is ang session ay sa darating na Lunes, 3:00 po ng hapon. So bago sila mag-session, maghain na. Hinimok. Unang araw, unang impeachment, tinanggap.
Tinanggap po ng Office of the Solicitor or Office of the Secretary General ng Kamara. Pero kahapon, yung pangalawa at pangatlong impeachment complaint, hindi na po tinanggap. Wala daw si SecGen. Saglit lang. Paano yan kung lagi siyang absent? Halimbawa, nagkasakit siya. Wag naman sana. Hindi naman natin dinadala magkasakit siya. Halimbawa, na COVID siya. So ilang araw siyang magiging absent dyan, hindi siya tatanggap ng mga kahit nasabihing Office of the Secretary, opisina po, hindi naman po tao. Wala ngang pinangalan doon na hindi naman sinabi po doon na kailangan itong impeachment complaint ay ibibigay personally kay Secretary General Garafil. Wala namang ganun. Ang sinasabi po, ito yung sinasabi sa 1987 Constitution para maliwanag sa Article 11 Section 3(2). A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon endorsement by any member thereof, which is nakita natin sa una tsaka itong pangalawa sana at pangatlo na may private citizen. Okay? Tapos may magre-recommenda or magi-endorse na congressman o miyembro ng House of Representatives. Walang binibigay na kapangyarihan ng konstitusyon sa sino mang opisyal ng Kamara upang hadlangan o pigilan ang paghahain o pagfa-file ng impeachment complaint. As long as galing ito sa either membro ba ng Kamara or may isang citizen dyan, private citizen na i-endorso ng miyembro ng Kamara. Sa House Rules of Procedure in impeachment proceedings, malinaw din po na ang Office of the Solicitor General ang tumatanggap at nagtatala ng mga dokumentong isinusumite. Hindi po nakapangalan Opisina po, hindi po nakaspecific doon na si Secretary General ganito ganyan. Wala pong ganyang sinabi. Opisina po mga kapartner ang tatanggap. Parang nagano ka ng lisensya. Mag-apply ka ng lisensya. Dapat ba na yung LTO chip nandun lagi doon sa Makialam. Di ba? Pag maghahain ka. Halimbawa kung magkasakit yan siya. Na-injured siya at kailangan niya ng 1 buwang pahinga. So hindi maifa-file yung impeachment. Halimbawa kung 1 year kailangan siyang bedridden or kailangan niya magpagaling within 1 year. Meron bang ganung klaseng sakit? Makialam. So 1 year ka rin na mag-aantay. Saglit lang, wala pa si Secretary General. Siya po yung Hindi po Office of the Secretary General pong sinasabi rito mga kapartner. Opisina, hindi ang personal na presensya ng mismong Secretary General. Sa madaling salita, kahit wala po ang Secretary General, ang kanyang opisina ay may obligasyong tumanggap. Makialam. Kaya nga may deputy, di ba? Kasi kung wala si SecGen, yung deputy niya. Ayaw ding tanggapin ni SecGen. Deputy. Makialam. Meron silang obligasyon, opisina po ang may obligasyon na tanggapin ang mga dokumentong formal na inihahain. Ang tungkulin ng opisina ay tinatawag na ministerial. Tumanggap, mag-stamp, mag-log at i-forward ang reklamo sa speaker. Opisina po, hindi po tao. For sure, iuutos din ng SecGen. Kung nandun yung SecGen, hindi naman siya personal yung mag-i-stamp nun Hindi rin siya personal na maglalag. Hindi rin siya personal na mag-forward nito. May uutusan din yan di ba? Iuutos din yan Makialam. Kaya nga, opisina po ang nakalagay doon sa procedure. Hindi ko lang alam, baka papalitan nila. Walang provision sa House Rules na nagsasabing maaring tanggihan ng Office of the Secretary General ang isang impeachment complaint. Dahil wala ang Secretary General, may kukalangan umano sa nilalaman, tanggap lang sila ng tanggap kasi idadaan pa naman yan sa proseso.
O ang pagsusuri po sa anyo at substansya ng impeachment complaint ay malinaw na nasa Committee on Justice. Hindi sa opisina ng Secretary General. Ang Korte Suprema nga tanggap lang ng tanggap eh. Korte Suprema na yun mas mataas pa to sa Secretary General. Makialam. Di ba? Ano yung pinaka-latest ngayon sa Supreme Court? Magkakaroon po ng oral arguments kasi parang 2023, 2024, 2025, 2026 kasama bang 2026 na budget? Kasi 'di ba, sinasabi may anomalya. Kaya magkakaroon po ng oral arguments. Lahat ng mga nagpetisyon, tinanggap po 'yun mga kapartner. Makialam. Hindi po saglit lang, wala po si dito, Chief Justice. Di namin tatanggapin yan. Makialam. Ano yun, mas mataas pa siya sa Supreme Court? Chief Justice? Oo. Pero ang sabi naman po mga kapartner ay nandun daw sa Taiwan itong si Secretary General Garafil. Pero kahit na, kung nandun man siya o wala, absent man siya o present, opisina pa rin po yung tatanggap. Yan po yung malinaw. So tingnan na lang natin, abangan ang susunod na kabanata. Yan nga yung naging report ni partner MJ Mondihar, di ba? Na tingnan natin ano ba ang magiging mangyayari. Kawawa naman yung mga napasubo doon na deputy na humarap. Baka siya yung masasampahan ng kaso. Baka either way naman, kung tatanggapin niya, pagagalitan siya. Kung hindi naman niya tatanggapin, naku po, accountable din siya. Kawawa siya. Yung isa, tumatanggap daw ng award. Pero malinaw po, opisina po mga kapartner. Pero hindi ito una at ikalawang beses po na nangyari, no? Sa second and third impeachment complaint daw. Kasi nangyari na rin ito sa panahon ng naghain po ng impeachment si Chairman Cardema ng Duterte Youth. Diba, hindi rin tinanggap kasi wala daw yung SecGen. Abangan na lang natin mga kapartner. Makialam. Sa Lunes, ang susunod na kabanata. Babalik na po sa pagtatrabaho ang mga congressman at senador sa Lunes. Antabayanan po natin yan. Ano po ang magiging kapalaran ng impeachment complaint, mga kapartner, tututukan din natin yan mga kababayan, ha? Samantala, sumayin niyo po ang programang Makialam. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating programa. Huwag kalimutan, mag-like, comment, share na po kayo mga kapartners. At syempre, kung meron kayong Spotify, maaari nyo rin po kaming masundan. Hanapin nyo lang po ang Makialam. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ingat-ingat po ngayong weekend at see you on Lunes. Maraming salamat. Paalam.